Yes, mag-umpisa na tayo. Yes, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for this day that you had made, Lord. Thank you so much, Lord God, sa wisdom na ipagkakaloob mo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. To you all the glory, the honor. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang pag-aaralan po natin ngayon is about God's will. So, alam ba natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Kausap. So, minsan ba nagtanong na tayo, ano kaya ang kalooban ng Panginoon sa mga anak niya? O ano kaya ang kalooban ng Panginoon sa akin? Nagtanong na ba kayo minsan? O palagi? So, ngayon pag-uusapan natin yung kung ano ang plano ng Panginoon sa ating mga anak niya, ano ang plano ng Panginoon sa atin individually, at saka ano yung mga panganib kapag hindi natin sinunod yung kalooban ng Panginoon. So, God has, ito po, kailangan natin itong malaman, na ang Panginoon is may tinatawag na universal will. So, kapag sinabing universal will, yun yung kalooban ng Panginoon sa buong mundo, sa lahat ng mga anak niya. Sinong makapagbibigay ng example? Open tayo ngayon. The table is open for nomination. I close the nomination. Nang Jen, ano ang kalooban ng Panginoon? Ano ang kalooban ng Panginoon sa ating lahat? Kahit isa lang. Salvation. Amen. Salvation. Ano pa? Peace. Peace? May pizza kayo mamaya. So, yun, ang universal will ng Panginoon, yun nga. Syempre yung salvation, gusto niya na lahat tayo masave. Gusto niya na mag-follow tayo ng mga kautusan niya, yung commandments niya. Amen? Gusto niya na huwag tayong magnakaw. Parang universal law. Yung mga nakasulat dito na super clear. Amen? Amen. So, yung God's will naman for the individual. Yung individual na will ng Panginoon, yun din, salvation. Individual din ang salvation eh. Di po ba? So, ang will ng Panginoon is, His will for us is to seek Him, to know Him, to have a relationship with Him. Amen? Amen. So, paano natin malalaman na nasa kalooban tayo ng Panginoon? How do we know ano yung mga sinyales? O paano natin malalaman na napasok tayo sa kalooban ng Panginoon? So, number 1, we have to walk with God. Ilista niyo po yan. Walang pizza ang hindi maglilista. We have to walk with God. So, kailangan po nating mag-develop ng relationship sa Panginoon. Kasi ang Christianity naman po, hindi naman po ito about religion. It's always our relationship with the Lord. So, hindi tayo matatawag na Kristiyano kapag wala tayong relasyon sa Panginoon. Amen? Amen. So, paano? How do we develop a relationship with God? Rowena. Sis Rowena, paano? Ito na lang. To make it simpler. Kapag meron tayong boyfriend o meron tayong asawa, paano natin ma-develop yung relasyon natin sa kanya? Para mas mapaganda, mas mapayabong natin yung relasyon natin sa isa't isa. See? May sumagot agad. Ano yon? Daily communication. Amen! Daily communication. Sino pa? Gusto ko yung dalaga. Si Rowena. Ayun na. Daily communication. Dapat, we have to spend time sa word ni Lord. Kasi nga yung word ni Lord, di ba, yun yung heart niya. Amen? So, we have to spend time with the word of God, at saka yung communication is sa prayer. So, once we know the word of God, we have to communicate to God. Lord, ano ba ang nais mo sa buhay ko? We have to pray. Yun yung means of communication natin sa Panginoon. Tapos involving ourselves with church activities.
yung fellowship natin dito. So, I encourage you po na kapag open ang simbahan, kapag open ang church, pasok lang. Kasi the more na andito tayo, the more chances of winning. Amen? Hindi nyo na kailangan ng coupon. Every time the church is open, come in. Kasi the more na nandito tayo sa community of believers, the greater chances for us that God will reveal His plan to us. Amen po ba? Amen. So, when we seek His discipline, kasi itong mga sinabi dito, it's actually a discipline from God. Hindi pwedeng masasabi natin we are walking with God kapag hindi natin na-perform ang mga bagay na ito as a Christian. Yung nagsispend time tayo sa Word ni Lord, yung praying, yung ini-involve natin yung self natin sa church activities. So once na yung first step is we already had follow it, then God will reveal His plan for us. Yun yung first step din. God will reveal His plan to us. So yung Bible verse ko po dito is Proverbs 3:5-6. Ito po, klarong-klaro talaga ito. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In every ways, acknowledge Him and He will make our path straight. In everything, acknowledge Him and He will direct our steps. Diba? Amen? So number 2 is we have to surrender yung will natin sa Panginoon. Surrender your will to God's will. Kasi mahirap, 'di ba, na mag-input ng isang bagay, especially pag may laman na, especially kapag meron na tayong plano. Mahirap mag-accept ng plano ng iba if nakahabi na tayo or if yung plan natin is naka-establish na talaga sa utak natin o nakaset na. Mahirap nang tumanggap ng output ng iba. Kasi filled na yung natin, puno na yung utak natin ng mga plano natin. So minsan ganon, 'di ba? Ako aaminin ko talaga. When I make plans, minsan parang stamp na lang ang kailangan ko. Signature na lang ni Lord. For me to go. Yun bang may plano ka na? Ang gusto mo na lang is yung consent niya. So God's consent is different from God's will. So hindi po pwede na nakapagplano na tayo at kailangan na lang natin ng thumb mark niya. We have to involve Him in every step of the way. Simula ng day 1 na naisip natin yan, we have to involve God. Hindi na pagtapos na, Lord, i-approve mo na ito, Lord. Pirmahan mo na ito, Lord. So dapat, sa lahat ng gagawin natin, we have to acknowledge Him. Gutom na ba kayo? Anointed. So, glory to God. So before anything else, dapat talaga unahin natin yung Panginoon. So we have to surrender our plans at saka we have to be committed. So minsan, God is also, yung parang, bakit ang tagal ko nang nag-aantay? Bakit, ano ba talaga ang plano ni Lord sa akin, para sa kinabukasan ko? Ano ba talaga yung will niya? Sometimes, nanonotice nyo, it's very slow. Kasi alam ng Panginoon na we are not committed, we don't want to do it. Amen po ba? Amen. Do we get it? Do we get it? Okay. Alright? So, let me proceed. So, yun lang po. So, if God sees our heart, na alam niya na kapag may plano siya, gagawin natin, kapag nakita niya we are committed, then yung plano ng Panginoon ay mangyayari at mangyayari. But if He sees any disobedience sa heart natin, matagal ang fulfillment. Amen? Pwede naman sigurong mag-pause. So, Romans
1 to 2, yun yung verse ko dito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and His perfect will. So di po ba, si Jesus, He's willing and He's committed to die for us. Tama po ba? So hindi ba dapat tayo din? Hindi naman hinihingi ng Panginoon na magpapako tayo sa krus, di ba? Ang gusto lang naman niya is we follow. We dapat synchronize tayo sa will niya. So when we surrender, He begins to direct our path. Amen po ba? Kasi di ba mahirap turuan ang taong ayaw magpaturo. Mahirap turuan yung, kunwari, magpapabili ka ng something sa ano mo. Alam mo namang walang willingness, hindi committed. So, do you think mag-aano ka pa sa kanya? So, we have to, God is really considering yung commitment natin. So, number 3, obey what you already know to be God's will. So, alam na natin yun. Na 98% or 99% nakita na natin nabasa natin yung will ni Lord dito sa Bible. Amen po ba? Amen. Through His Word. So, sinabi ni Lord yung about sa sexual immorality, sinabi na ni Lord na huwag tayong magnakaw, yun yung will niya na sundin natin. Sundin natin yung parang hayagan na talaga na nandito. Hayagan na nandito. So we have to follow, we have to obey. Kasi nga yun, yung obedience is actually the first step for us to know what the will of the Lord is. Tapos, number 4. Natanong nyo na ba ito sa sarili nyo? Game ka na ba? Seek godly input. Seek godly input. May naisip ba kayo na kahit 3 or 4 na tao na every time may problema kayo, doon kayo lumalapit for counsel? Godly people, godly persons. Amen. Meron po ba? Kapag wala, maghanap kayo. Kasi yun nga, if we have godly advisors, or kapag meron tayong, if wala tayong mga godly mentors, dapat tayong maghanap. We have to seek right away. Kasi sabi dito, yung tao palang, like, 5 people that you spend most of the time with every day, most likely, kagaya mo na sila. So, we have to choose. We have to choose kung sino ang kakausapin natin every day that will lift us up spiritually. Kapag parati natin kausap, yung mahina ang pananampalataya o yung advice ay parating makamundo, then magiging pareho natin sila. Kasi ito nga ang sabi we are, yung 5 tao na yun na parati natin kausap, then most likely, we are to become like them. So we have to choose wisely. Pero malayo pa ang eleksyon, ha? Hindi pa ako magpapatakbo. So, kasi yung mga godly advisors po, yun din yung mga instrument ng Panginoon para ipakita din, somehow maipakita partly yung plano ng Panginoon din sa atin. Ito naman ang danger zone. Naalala nyo kanina ang danger zone? Sabi ni Ate Joanne kanina, danger zone. So, kapag malayo sa Panginoon yung mga taong pinili natin, mahirap makita, mahirap hanapin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin. So if they're keeping us away from God, then stay away from them.
Kasi hindi kalooban ng Panginoon yun. Amen po ba? Amen. Hindi lang sa tao, kahit sa bagay. If some things, yung mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoon, hindi kalooban ng Panginoon yun sa atin. Amen po ba? So, Proverbs 11:14. Where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselor, there is safety. Multitude, hindi lang isa. Multitude of counselors. So, okay lang na lumapit ka sa iba. But just be wise. Be wise. Pumili. At saka, syempre po, yun nga, yung church, it's really designed to help us. Yun nga, every time na bukas, pasok lang. Kasi kapag andito tayo, nasa community tayo of believers, yun nga, sabi ko kanina, mas greater ang chance. Mas greater ang chance na nang nai-input sa atin is positivity at saka yung will ni Lord mas nare-reveal in a community of believers. Amen po ba? Tapos number 5, pay attention to how God has wired you. How God has wired you. Hindi ko po siya matranslate. Kasi medyo mahirap. Pero, ito. Ano bang binigay sa'yo na talent ni Lord? Kasi normally, kapag binigyan ka ni Lord ng talent, yun ang pagkakagawa niya sa'yo. So that means, yung will niya is connected to that. Hindi mo naman pwedeng pandak ako, tapos medyo chubby. Chubby na lang. Hindi naman pwedeng model ako, di po ba? Hindi naman pwedeng ganon. So, we have to, kailangan din nating i-assess yung sarili natin. Kung ano ba yung binigay sa atin ng Panginoon. At saka ang good news po dito, kapag nasa will tayo ng Panginoon at na-discover natin kung ano yung mga meron tayo na binigay ng Panginoon, I mean, it's really 100% na we are good at it. Kasi yun talaga ang pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Wala nang ibang makakagawa ng gagawin mo na mas better sa'yo. Kasi nga, individuality, God made us uniquely. So, hindi pwede na si Ate Jen maging si Ate Grace. Hindi pwede. Amen po ba? Sorry. So, we have to pay attention. Kung ano ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon, we have to obey. Kasi God has purposely created you to do yung mga... Sandali, nawala na ako Ito siya. So, Peter 4:10, ito maganda talagang verse na to. As each one has received a gift. Each one. So, lahat tayo hindi pwede, uy, alam mo ikaw, mabuti ka pa. Kasi itong sabi ni Lord, each and one of us received a gift. Minister it to one another. As good steward of the manifold grace of God. So, kung anong meron tayo, kailangan natin i-share sa iba. Kasi ito ang kautosan ng Panginoon. Wala kang pizza mamaya, Ate Grace. So, God has gifted every one of us na, yun nga, meron tayong gift galing sa Panginoon for a special mission. Naniniwala po ba kayo doon? Na tayo lang ang ginawa ng Panginoon para doon sa special mission na yun. So, His plan will always be related to the gifts na binigay niya sa atin. Tapos number 6 is, listen to God's Spirit. Minsan kasi, di ba, lalo na sa prayer, kapag nagpe-pray tayo, parang tayo lang talaga ang we're the ones talking lang.
So, merong isang pastor, example ko lang tong isang pastor na ang ginagawa daw po niya is meron talaga siyang notepad. Yung kunwari, may mga katanungan siya kay Lord. He takes time to listen. Time na po. Takes time talaga. Tama. Takes time to listen. Ha? Padayon lang daw. Patay mo natin. Set mo liwag. Only 20 minutes. So, it takes time. Yun nga, yung may notepad daw siya. Tapos, yung parang, minimeditate niya yung mga questions, yung mga katanungan niya kay Lord. Tapos, he takes time to listen talaga to the Lord. Tapos, parang, yung heart niya daw, parang, na-feel na kung ano, yung God talks to him. Kasi, di ba, we know the voice of God. Yun ang sabi sa Bible, we hear the voice of God, yung sa mga tupa niya. So, siya talaga, kapag very attentive daw siya, so every time, sulat lang siya ng sulat. Yeah. Tapos, yung daw, is nagsisynchronize talaga siya sa kagustuhan ng Praise Panginoon. God. Amen. So, sometimes, it's okay na we have, yun nga, quiet time natin sa Panginoon. Yan sa John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Okay lang?